Good morning po sa lahat. Magandang umaga po. Pinagpalang araw po sa bawat isa po sa atin. At sa mga kasama po natin sa online, binabati po namin kayo dito po on-site sa Blessed Life Community Church ng maganda at pinagpalang araw po sa inyong lahat. Salamat po at kasama po namin kayo sa umaga pong ito. At sama-sama po tayong magpuri, magpasalamat at mapagpala sa gawain po ng Panginoon. Hallelujah. Sino ito handa ka na sa Word of God? Okay. Ito pong mensahe po ng Panginoon po sa atin. Talagang ako po, nakaready po ako lagi na, Lord, ano po ang mensahe mo sa iyong mga anak? Ano po ang personal mong nais iparating sa amin, matutunan po namin? Sa umaga pong ito, dinala po tayo ng Panginoon sa ating pong pamilya. Okay? Kaya gusto ko muna po kayong tanungin, kumusta po kayo ng pamilya mo? Kumusta ang pamilya mo ngayon? Come on, let's be honest. Kumusta ang family mo sa mga oras na to? Sa tuwing naiisip mo ang pamilya mo, kapatid, ano ang unang nagiging reaksyon mo? Kasi magkakaiba tayo dito ng kalagayan ng pamilya. Maaaring lahat tayo dito ay may pamilya, pero naniniwala ko magkakaiba ang sitwasyon at kondisyon ng pamilya po natin. Kaya ang tanong sa atin ng Panginoon sa mensaheng ito, sa gawain niya, sa araw pong ito ay, kumusta ang iyong pamilya? Nais ng Diyos na kamustahin ang pamilya mo. Ano ang iyong reaksyon sa tuwing naiisip mo, naaalala mo pamilya mo? Mahirap magpretenda, mahirap. Kasi nga, ito nga yung mensahe ng Diyos eh. Maaaring iba po sa atin kapag ka naiisip yung pamilya, talagang you feel great eh. Wow, Lord, salamat po. Okay po kami, maayos po kami. Masaya ka sa madaling salita. Sa tuwing naiisip mo pamilya mo, nagpapasalamat ka sa Panginoon dahil maayos, mainam. Hindi man perpekto, pero nakita mo yung kainaman. Ang iba naman sa atin, nung tinanong ko kayo kanina, kamusta ang pamilya mo? Siguro, ang reaksyon mo, sakto lang. Okay naman po kami. Pastor, okay naman po kami ng pamilya namin. At meron naman siguro sa atin, pag pinag-uusapan ng pamilya ay may kalungkutan. Sa tuwing nami-mention yung family, sobrang nalulungkot ka because your family is nandun sa trouble. Nandun ka sa talagang messed up yung kalagayan ng pamilya mo. Kumusta naman kayong mag-asawa? Sa mga may asawa po rito. Kumusta naman po ang inyong pagsasama? Sa mga may asawa. Sino po dito may mga asawa? Taas nga kamay na may mga asawa. Happily married. Not just married, but happily married. Kumonte, ba't bumaba? Basta parang married lang Kanina sabi ko, yung happily married, bumaba eh. May asawa lang, pastor, may asawa lang. Kumusta po ang inyong pagsasama? Ang ganda po ng mensahe ng Lord sa atin eh. Diba? Kasi may wino-workout na si Lord sa personal natin buhay, maging sa ating pamilya. Kumusta ang asawa mo? Meron pa ba kayong time sa isa't isa? Ay, isa, tabi niya, patay na, pastor. Huwag na po natin pag-usapan yung patay na. Pag nakadate nyo pa yan, umalis na po tayo rito pag nakikita nyo po hanggang ngayon. Kumusta kayong magnanay? Kumusta kayo ng parents mo, ng tatay mo, bilang anak? Kumusta kayo? Nadadalaw pa ba? Nakakapagbigay pa ba tayo ng time sa kanila? Naiisip pa ba natin na may mga needs na rin sila? Kumusta?
Kumusta naman ang magulang sa anak? Kumusta ang anak mo? No? Mga ganun na yung iba. Ito po, tama ng anxiety dyan dahil sa mga pangangailangan. You know, sabi niya, the Lord provides those He loves, even while they are sleeping. Children are a gift from the Lord, a reward from mother's womb. Tingnan ko po sa NLT, sa New Living Translation. Ganito naman po, medyo mas mabigat. Kasi introduction pa lang nito, unang word pa lang, nakalagay dyan, unless. Notice the word unless. No? Now, i-observe natin yung word na ginamit. Sa King James Version kasi, nakalagay din unless. So may bigat po ito mamaya, pag-usapan po natin. Unless, okay? Hindi ito ibig sabihin pwedeng makompromiso. Unless the Lord builds a house, the work of the builders is wasted. Unless the Lord protects a city, guarding with the sentries will do no good. It is useless for you to work. Parang pinapakita na parang, ibig sabihin, masama bang maging sipag? Parang gano'n ang labas. Mamaya po tingnan natin. Sabi niya, it is useless for you to work so hard. Late at night, sa ating bayani ito eh. Anxiously working for food. Okay? Sabi dito, unless the Lord builds a house. Tingnan po yan. Ibig sabihin po nito, ang Diyos dapat ang nagtatatag ng ating tahanan. Come on, nandiyan ba tayo? Nandiyan ba tayo? No? At tayo ay kamanggagawa lang doon sa tahanan, sa pamilyang itinatatag ng Diyos. Kaya napaka-importante kung ano yung pinapahalagahan mo ngayon. Because the values that you build to let me repeat tomorrow. Ibig sabihin, yun daw mga bagay na pinapahalagahan po natin sa mga oras na to, ang magiging angkla at sandigan ng ating pamilya bukas. No? Kung ano yung pinapahalagahan mo ngayon, bukas makalawa, yan na rin ang pinapahalagahan ng pamilya mo, maging ng mga anak mo. Kaya nga kung mapapansin ninyo, diba? Hindi nyo nagiging anak. Kung ang magulang ay isang politiko, makikita mo naman sa istorya naman, sa kasaysayan lang ng Pilipinas, puro sila lang di ba po? Come on, nandiyan ba tayo?
No? Duterte, Marcos sa Senado, Cayetano. Nakikita mo, yung tanga mo doon. No? Maging yung tatay nila, si Rene Cayetano. Ibig sabihin, may kinalaman yung mga bagay na pinapahalagaan mo ngayon, na yan din ang magiging kalagayan ng pamilya mo bukas. Parang wala pong tao po rito. No? Kapag ang tatay mo, politician, kadalasan yung mga anak, nagiging politician din eh. Hindi naman sa lahat, pero madalas, naipasa. Kapag ang ang magulang ay negosyante, makikita natin yung mga anak negosyante, si Henry C. Makikita mo po, karamihan ito lalo sa mga businessman po dyan. Yung mga naging anak na ipapasa sa kanila, nagiging negosyante rin sila. Are you with me? Kasi bakit nakita? Yun ang vinalyo ng kanilang magulang. Come on! Kung ano kadalasan, hindi naman lahat, kadalasan, yung mga anak nagiging lingkod din ng Diyos. Manggagawa ng Diyos. Because yun niya the values that you build today will anchor your families tomorrow. Amen? Nandiyan pa ba tayo? No? In other words, they will follow what you follow. Ibig sabihin, alam mo yung hollow? Binabanal. Kung ano yung tingin nilang binabanal mo, binabanal din nila. Come on, hindi ba tayo? Kung binabanal mo itong isang bagay nito, itong karin nito, yun din yung binabanal nila. Yung para bang sineseta pa niya, dapat ito yung ating maging prioridad. Kasi ang magulang natin, ito yung naging priorities nila sa buhay. So tayo din ganito. Ito yung vinalyo nila, ito rin yung kasi sa mga magulang, grabe ang ating impluensya at impact sa ating mga anak eh. Kaya critical po sa mga magulang ang pagtatayo po ng tahanan, ng pamilya. At dito sinasabi no, unless the Lord who builds the house, no? Ibig sabihin, kapatid, maliban ng Diyos ang magtayo ng tahanan. Tanungin ko po kayo ha, sa mga magulang, taas nga kami ng mga magulang po rito. Ito po, naisip ko po ito nung nakaupo ko eh. Tanungin kita, kapag ba namatay ka ngayong oras na to, wag naman sana. No? Kapag namatay ka ba ngayong oras na to, nakasisigurado ka ba ang iyong mga anak ay magpapatuloy sa kanilang buhay? Tama ba? Kasi pag namatay ka, mga anak mo magpapatuloy yan eh. No? Nakasigurado ka ba na magpapatuloy sila mamuhay na nakalulugod sa Panginoon dahil sa impact mo at impluwensyang ibinigay mo at nakita nila sa'yo? Kuha po natin to. Kung mamamatay ka ba ngayon, bilang magulang, tingin mo ba yung impluwensya, yung impact mo na ibinigay mo sa mga anak, pag nagpatuloy sila, magiging godly sila, mamahalin nila ang Panginoon? O kung paano ka lang din lumakad, ganun din ang paglakad nila. Kasi sabi ko, Lord, kung kukunin mo ba buhay ko, itong dalawang anak ko, na-impluwensyahan ko kaya sila? Na pag nagpatuloy sila sa kanilang buhay, huwag kang kakalimutan dahil nakita nila sa akin, nakita sa aming mag-asawa, na ipasa namin sa kanila, kapag nagpatuloy sila, lalaki sila, na mahal nila ang Diyos at maglilingkod sila sa Diyos. Isipin mo, ikaw bilang magulang eh. No? Kailangan mo i-confront yung sarili mo eh. O, yung bang nasa higaan ka na ng karamdaman ng kamatayan, nandun ka na malapit-lapit ka na iniisip mo, pambihira, yari, mangiging anak ko na ito. Nandito sila sa ganitong sitwasyon. Kasi, yun eh, the values that you build today will anchor your families tomorrow. Are we getting this? Andiyan ba tayo? No? Now, what does it mean being a family that build on a rock? No? Sabi na, unless the Lord builds a house, ibig sabihin, there must be a godly foundation. Kailangan merong godly foundation ang family. Ang family. Kung inaakala mo nung nakilala mo ang Panginoon, ang buhay mo ay pupunta ka lang sa church and then uuwi, kapatid, nakakalimutan mo pamilya mo.
Come on, nandiyan ba tayo? So there must be a godly foundation. Meron pong tamang pundasyon sa pagtatayo ng pamilya. May tamang pundasyon po dito. Kasi bawat pamilya susubukin yan. Susubukin yan. Maaaring ngayon, hindi mo pinapahalagaan yung foundation kasi ang foundation, mahirap na gawin, matagal pa, nakatago pa. Tama? Kaya minsan kung makikita mo, pag gagawa ka ng isang bahay, parang okay lang sa'yo na kahit substandard lang, okay lang naman. Yung bang walang kahalagahan sa'yo yung foundation? Kasi nga, nagtayo ka ng bahay, tag-araw. So, hindi mo masyadong iniisip yon. Pero kapag bumagyo na, ayan na. Ayan na. Tama mali. Doon mo na makikita, nako, kumusta na kaya yung bahay ko? Kumusta na kaya yung bubong namin? Kumusta na kaya yung sahig namin? Diyan mo makikita yan. Hindi mo mapapansin yung tibay ng pamilya mo kapag okay ang lahat sa'yo. Pero kapag dumating na ang problema, ang mga unos sa buhay, kapatid, diyan mo makikita na ang foundation ng pamilya ay napaka-importante at napakahalaga. Sapagkat ang dyablo, ang kaaway na parito upang pumatay, magnakaw, ano pa, manira, magwasak. Talagang tatrabahuhin tayo ni Satanas. Walang habas niya na pagpaplanuhan at aatakihin yung pamilya natin. Amen po ba doon? Kaya kung ang foundation ng family mo, kapatid, ay malabnaw, shallow, nasa panganib yan. Amen? Kung ang pamilya mo nauuwi lang sa pagtatrabaho mo, mapaaral mo lang sila, makapagtapos sila, kung ganun lang iniisip mo, kapatid, pag hindi mo nakatabi yan, tapos na yan. Hindi ba tayo? Parang wala pong tao dito. Okay, inalagaan mo, binihisan mo, pinag-aral mo, nung nag-college, napunta sa ibang lugar, nag-board, doon na. Sumabog. Kaya nga naman nakita natin yung mga nakaraang taon, flight attendant, namatay. Ang may pinag-aralan naman, bakit gano'n na nangyari? Yung nawalay sa magulang, bigla. Kasi bakit? Mula pagkabata, hindi niya nakita yung values ng kanyang magulang, kung ano talaga pinapahalagahan eh. Amen? Ano ba tayo? Kaya bilang mga magulang, napaka-importante ng paglakad mo sa Panginoon. Kasi nakikita ng mga anak kung talaga seryoso ka kay Lord, kung mahal mo talaga si Lord o hindi. Amen? Kaya kung para sa'yo, para bang option lang yung si Lord sa'yo, yung pagsama mo, bukas makalawa sa kanila, option na rin yan. Hindi nila makikita na mahalaga sa'yo. Amen po ba doon? Parang wala pong tao rito. No? Kasi susubukin niya. Kaya nga sa mga, punta naman tayo sa mga binata at dalaga na papunta sa pag-asa. Meron pa dito? No? O sige, kasi kahit yung mga yung mga last trip. Okay? Yung mga last trip na. Pag wala pa yung mga bad trip na. Hindi na last trip, bad trip na, bad trip. No? Napaka-crucial sa'yo yung tao na pipiliin mo na makakasama mo habang buhay. Tandaan mo, hindi porket pumupunta sa church yan ay ibig sabihin mahal niya si Lord. Totoo. Tapos sasabihin niya sa'yo, alam mo, pinagpe-pray kita, talaga, bigyan mo ng prayer list yan. O sabi ni Lord, wala eh, talagang wala ka. Yes. Akala lang natin ganun lang ang pagpapamilya. Yes, naniniwala ako sino ka naniniwala ka sa church, maraming cute. Mga lalaki, may sinasabi mga babae. Sabi ko, sana makasama mo sa buhay yung talagang mahal si Lord. Pastor, wala sa church. Sabi ko, mga lalaki, magtawag nga tayo ng mga BTS. Hindi PNS yung padala ni Satanas sa inyo. Napakahalaga po. No? Sabi niya, unless the Lord builds a house. Ito pong aspeto na to, ibig sabihin niyo, unless the Lord builds a house, hindi dapat makompromise. As Christian, we as Christians, no, kailangan resolve sa atin to na ang pamilya natin ay merong godly foundation.
Hindi lang basta magsama, kundi makapagtatag ng Kristiyanong tahanan na ang pundasyon ay si Kristo at ang kanyang salita. Yes, hindi siya nangyayari overnight kasi foundation nga eh. May foundation mo na overnight nang tapos na? Matagal yan. Pero kahit pagtawanan kanila, kaka-church mo, isang araw pag nagkasubukan na, ikaw nakatayo, sila bagsak na. Totoo. Ang lakas nun Wire ba kayo? Sabay-sabay pa kayo? Amen! Notice the word unless. Maganda sa Tagalog, kung hindi rin lang. No, kung hindi rin lang ang Diyos ang magtatatag ng iyong tahanan, walang tibay yan. Lahat ng ginagawa mo, sabi ng uses, walang kwenta. Kahit tagal mong binuo, pag dumating ang unos, bagsak lahat ng pinaghirapan mo. Naniniwala ako kahit ang pinakamayamang tao, wala siyang hinangad kundi maging maayos ang pamilya niya. Kahit yung pinakamayamang tao, wala siyang hinangad kundi maging maayos ang kanyang mga anak. Kaya lang, yun nga eh. Yung kala mong posturado, kala mo lang posturado, kala mo branded. Kapatid, ako po nakakita na po ako ng mga taong pormado pa, naka-Jordan pa, ang ganda pa ng gamit, naka-iPhone pa. Alam mo, minsan sasabihin nila, hindi naman mahalaga to eh. Ang akin lang, andyan yung magulang ko. Andyan mo tayo. Kaya napaka-importante. Napaka-importante. Sabi, kung hindi rin lang ang Diyos, no, it starts there eh. Kasi nga, ang tibay at tatag ng buhay mo, ng pamilya mo, ay nakadepende sa pundasyon na ginagamit mo. Kaya nga, unless, kung hindi rin lang, wala yan lahat. Yung kasunod, wala na. Kasi doon nagsimula eh. Unless the Lord builds a house, no? Unless the Lord builds a house, kung hindi rin lang. Kung hindi rin lang. Amin po ba doon? No? Sabi po rito, ano po yung sumunod? Nandiyan po ba? The builders are wasting their time. The builders are wasting their time. Kapatid, tingnan niyo po ito Notice the word unless and builder. Punta tayo sa unless. Kapag ang pamilya mo, nakikita mo, napakagulo, palaging nag-aaway, di magkasundo-sundo, sobrang namumblema ka sa anak mo, isa lang ang ibig sabihin niyan. Kapag ganyan kagulo pamilya mo, ibig sabihin yan, ini-expose lang niya kung anong foundation ang meron ka. Hindi ibig sabihin na kapag godly foundation, yung family mo ay wala kang problema. Pero iba naman yung mala-impyernong tahanan. Sa tahanan na may pinagdadaanan. Kamo, nandiyan ba tayo? No? Yung bang pag nakakita mo, ang gulo ng pamilya mo, bakit? Simple lang. Mali ang foundation eh. Kaya ganyan eh. Palagi nag-aaway, no? Sa mga material na bagay, halos magpatayad na. Nakakita ba kayo ng mga ganon? Kasi nasa wrong foundation. Ini-expose lang ng lagay ng pamilya mo kung anong foundation ang ginamit mo. Are we getting? Natututo ba tayo? It's just exposing the wrong foundation. Amen. Amen po ba doon? No? Kung ang relationship mo, kapatid, for example, ikaw ang relationship mo, nabuo sa TikTok, labas niya, foundation, TikTok din labas niyan. Yes. Walang katibay. Kung ang relationship nabuo sa Call of Duty, sa Mobile Legends, kapag nagka-problema ka, ano sagot mo? Tatatatatat, gano'n, problema kayo may problema kayo ng relasyon, gano'n ng, uubra ba yan? Yung attack, fire in the hole, need, tapos yung pala, hinaaway ka na, need backup. Hindi, kung ang relasyon mo nauuwi lang dyan, pag nagka-problema kayo, hindi mo po pwedeng isagot dyan kung anong level ka na. So there must be a godly foundation sa bawat relasyon. Kailangan talaga yung pundasyon natin matibay at tama eh.
Amin po ba doon? Kaya sabi diyan, unless the Lord builds a house. Ibig sabihin, build your priorities on God's priorities. Kung ano yung mahalaga sana sa Diyos, mahalaga rin din dapat sa iyo. Paano mo masasabi na ang foundation ng pamilya mo ay matatag, maka-Diyos, kung sa iyo, yung mahalaga sa Diyos, hindi mahalaga sa iyo? Amen po ba doon? Ibig sabihin kung ano dapat yung mahalaga sa Panginoon, yun din yung pinapahalagahan natin. Amen? No? The word build comes from the Hebrew word banah. Ang ibig sabihin pala ng build na yon ay to set up. Unless the Lord, no, to set up, to construct, or to establish. Kailangan daw ang Diyos ang mag-construct, mag-establish, mag-set up ng pamilya mo. Kaya ibig sabihin, kung ano dapat yung mahalaga sa Diyos, mahalaga sa iyo, kung ano yung kalooban ng Panginoon, yun ang ginagawa mo. Amin po ba doon? Sabi, unless the Lord builds a house, the work of the builders is wasted. Kung hindi rin lang ang Diyos ang magtataguyod ng pamilya mo, lahat ng labor mo, lahat ng ginagawa mo, wala yan. Yan ang sabi. Wala yan. Lahat ng paghihirap mo sa trabaho, wala rin yan, sayang lahat. Kung hindi rin lang ang Diyos ang nagtatag ng pamilya mo. No? Imagine, lahat ng efforts mo, kahit sobrang sincere mo, tama, may mga ganun, mga magulang talagang grabe. Iba yung pagtatrabaho, talagang work hard talaga eh. Dahil bakit? Dahil iniisip mo na yung naranasan mo, dapat hindi na lang maranasan. Tama? So nagpapakahirap ka. Pero kapatid, sabi diyan, kahit magpakahirap ka, kung hindi rin lang ang Diyos ang magtatatag ng pamilya mo, lahat ng ginagawa mong paghihirap, wala yan, sayang yan. Wala rin kwenta yan. Bakit? Pag sinubok na yan, bitaw yan. Pak. Amen? Akala kasi natin yung mga mahihirap lang may mabigat na problema eh. Pero sa totoo lang mga mabigat na problema, may mga taong mayayaman. Sila yung nakita mo napakataas ng percentage na nagpapakamatay, nade-depress, nagkaka-anxiety. Diba? Andiyan ba tayo? Nagpakahirap, nagpakapagod, pero bang! Kaya ang ganda kung hindi rin lang ang Diyos ang magtataguyod at magtatatag ng pamilya mo. Sabi yan, lahat ng ginagawa mo ay sayang. No? Sabi sa Proverbs chapter 12, verse 7, the wicked die and disappear. Look at this, the wicked die and disappear. Bigay po sa akin to ni Pastor Ayole. No? Na-receive niya kay Lord to. Ewan ko kung ilang araw na na-receive. No? Sabi ko, pasa mo sa akin yan. Sabi niyan, the wicked die and disappear. But the family of the godly stands firm. Hindi, no? Yung akala nila na walang kwenta yung ginagawa mo para sa Panginoon. Amen? Sa Tagalog, ang masaya at lubusang, ang masama ay lubusang mapaparam at di na magbabalik. Ngunit ang sambahayan ng matuwid ay mananatiling nakatindig. No? So, we must labor, but God must build. Dapat tayo yung gumagawa, pero si Lord ang nag-i-establish. Paano ko po nakita? Ako po nangyari po sa amin eh. Last week, naglaro kami ng anak ko ng Lego. Marami po kasi kaming duplo. Talagang box-box po yung duplo Lego po namin eh. Sabi ko, magbatayo, laro tayo. Nagtayo kami noon, nagtatayo ko. Pagkatayo ko, siyempre ako alam ko yung gusto kong itayo, di ba? Amen po ba doon? Nandiyan ba tayo? No? Yung mga anak ko, sila yung tumutulong sa akin. Nagdadala ng mga kulay-kulay. Pag sinabi ko yung apatan, yung animan, dinadala nila yung itong kulay, green. Bagamat nagle-labor sila, pero inaalaw nila ako na magtayo, mag-set up, mag-construct ng malaking bahay. And then after nun, maglalaro kami. Pero dahil sa kakulitan, bata eh, ginagawa nila kung anong maisipan, tinatayo. Kung anong kulay, may kulay-kulay kasi may mga binta-bintana yan eh. Tayo lang tayo. Ang resulta, sa halip na maging maganda, hindi mo mawari kung bahay ba o hindi.
Ibig sabihin, nung sila na ang nagtayo, wala na nangyari. Samantalang nung sila ay nagle-labor at hinahayaan nila akong mag-establish, ang ganda po, ang laki po ng plano ko po sa kanila. Nagtayo sila, isang Lego lang na piraso, ginawang foundation yung isa. Paano tatayo yung napakalaki? Kasi bakit? Bilang magulang, tayo nakakaalam. At lalo tigit ang Diyos na higit nakakaalam sa buhay mo. Kaya kung gusto mong mag-set ang Diyos ng godly family, makipag-partner ka sa Kanya at hayaan mo ang Diyos ang mag-establish ng family mo. Amin po ba doon? Nandiyan ba tayo? Walang kwenta ang buhay mo kapag wala ang Panginoon. Ganun lang kasimple. Walang kwenta ang pamilya, wala ang tibay ang pamilya kapag wala ang Panginoon. No? Amin po ba doon? Kaya po tayo, ang battle cry po natin, nagpapakagod tayo, nagpapakahirap tayo para hindi na maranasan ng mga anak natin yung mga hirap at pagod na dinanas po natin. Okay po yan. Tindihan mo pa. Pero ang bottom line, kung hindi rin lang ang Diyos ang magtataguyod ng pamilya mo. Lahat ng pagkapagal ninyo mag-asawa, isang araw, makikita mo, pag-upo mo, ito na ba yun? Ito na? Ito lang ba yun? Sa lahat ng pagod, hirap, minsan, you end up nothing, nagpakapagod ka, pagbalik mo, wala ka ng pamilya, pagod na pagod ka, maghapon, makikita mo yung pamilya mo, nagsusugalan, nandun, pagod na pagod, sabi mo, ito na ba yun? Amen? No? Yung halos, yung dugot pawis mo lumalabas na para paghahanap mo, makita mo yung asawa mo, nagbibingo. Yung anak mo, umiinom sa kanto. Magpapakapagod ka na sobra. Minsan, upo ka na lang, ito na ba yun? Amen. Andiyan ba tayo? Kaya sabi, kung hindi rin lang ang Diyos ang magtataguyod ng pamilya mo, kapatid, wala rin kwenta lahat ng pagod at hirap. If it's not the Lord who builds a house, builders are wasting their time. If it's not the Lord who watches over the city, the gods are wasting their time. It is a waste of time. Look at this. Dito po tayo pumunta. It is a waste of time to get up early and stay up late. Trying to make living. Sabi niya, trying to make a living, ha? The Lord provides to those He loves even while they are sleeping. Children are a gift from the Lord, a reward from a mother's womb. Now, ano ibig sabihin nito, Pastor? Ano ba? Masama bang maging masipag? Hindi po, no? Ang sinasabi po niyan, huwag ka magpakaabala na ayusin, pagandahin, at pagyamanin at lahat ng buhay mo ibinigay mo sapagkat sabi rito, ang Diyos ang nagbibigay niyan. Kaya nga sabi ko sa iyo kanina, pagod na pagod ka, inubos mo lahat na pagandahin. Pero pag upo mo, ito na ba yun? Bakit sabi niya, no? Sapagkat ang Diyos ang nagbibigay nito. Kasi, kadalasan, sa kabilasahan po natin, no? Pagiging abala po natin sa maraming bagay, nakalimutan po natin mag-spend ng time, first, sa Diyos, at second, sa family. Nawawalan ka na ng time sa Diyos, at sa pamilya. Tama ba? Nauwi na ang lahat sa paghahanap buhay, pagkapagod, na hindi mo man lang naisip, ang Diyos ang nagbibigay. Ang Diyos ang nagtatatag. Ang Diyos ang nagtataguyod. Kapag hindi ang Diyos ang sentro at pundasyon ng pamilya mo, ma-out of balance ka. Makikita mo yung pamilya mo nasa matinding kaguluhan. Amen po ba doon? No? Working hard is good, but following God is better. Yung iba hindi na makasunod, makasamba sa Diyos, kakatrabaho. You work hard. And that's good, but following God is better and great. Mainam ang magtrabaho at magpakasipag, pero yung pagsunod sa Panginoon ay higit na dakila sa pagpapagal mo sa buhay. Mamaya po bibigay ko po sa inyo isang powerful illustration. No? Working hard is good, but following God is better. Sabi po dyan, no? It is a waste of time to get up early and stay up late, trying to make a living. The Lord provides for those He loves.
Even while they are sleeping. Why? Because God knows exactly how to bless you. Alam ng Diyos kung paano kanya pagpapalain. Amen. Nandiyan ba tayo? Pero yung pinipilit mo na magtaguyod ng bahay mo, pag nakita mo isang araw, wala rin eh. Guguho din. Wala rin kwenta. Pero iba kapag ang Diyos ang nagtaguyod. Amen. Alam ng Diyos, kapatid, kung paano kanya pagpapalain. Hindi ako naniniwala na lahat ng lilingkod sa Panginoon ay mahirap. Come on, hindi ba tayo? Kasi sa buhay, hindi payamanan ng labanan. Kasi lilisan ka rin. Isipin mo rin yung mga anak mo at pamilya mo. Andiyan ba tayo? Kung totoo sa iyo, kapatid, yung Matthew chapter 6, hindi 6:33, 3:30. Yan na naman kayo. Kasi nandun yung and all these things shall be added unto you. Kaya Matthew 6:33 lang alam mo eh. Kasi nandun yung, and all these things shall be added unto you. Ang sabi po doon sa Matthew chapter 6:31-32, tanggalin muna natin 33 ha. Don't worry about these things. Sigat naman nagsasabi. Do not worry about these things, saying what will we eat, what will we drink, and what will we wear. Tingnan nyo, these things dominate the thoughts of unbelievers. Yan. Yung lakas, yung buong kaisipan, yung walang kinikilalang Diyos, yan yung inaatupag nila sa buhay. Diyan sila nagpapakamatay. Pero sabi nila, do not worry about tomorrow. Sabi nila, do not worry about these things. What will we eat, what will we drink, and what will we wear. These things dominate the thoughts of unbelievers. But, tingnan nyo, but your heavenly Father already knows all your needs. So God knows exactly how to bless you. Alam ng Diyos kung paano kanya pagpapalain. Alam ng Diyos kung paano magbubukas ng mga oportunidad sa iyo para magkaroon ng hanap buhay, magkaroon ng negosyo. Come on, para ang pamilya mo maabot ng pangangailangan, pero dapat hayaan mo ang Diyos ang magtaguyod ng pamilya mo. Na yung mga pagpapala na yon, kapatid, look at this, ay hinahayaan mo ang Lord na magtatag ng tahanan mo. Amen. Kaya lang, nagagawa natin kalimutan ng Diyos dahil sa mga pangangailangan. Kaya makita mo, ang layo mo na sa Panginoon, pagod ka na, isang araw, napansin mo, sarili mo, parang gusto nang sumuko. Binigay mo ang lahat, tinodo mo lahat, pero yung lahat, hindi sapat. Amen? Andiyan ba tayo? So let your children know that serving and honoring God first is the greatest accomplishment in life. Sana makita ng mga anak mo. Sana. Makita sa'yo bilang magulang. No? Makita po. Ano ibig sabihin? Halatang-halata nila na ang kanilang magulang. Pinalaki sila, pinag-aral sila, pero nakita nila na ang kanilang magulang, ang pinaka-accomplishment, greatest accomplishment nila ay ang paglingkuran at i-honor si Lord sa kanilang buhay. Yes. Yung bang someday, yung mga anak mo, alam mo kung bakit kami ganito, nilabang kami ng magulang ko. Nakita ko eh. Nakita ko kung paano sila nagtiwala sa Panginoon. Nakita ko kung paano sila lumakad sa Panginoon. Nakita ko kung paano sila naglingkod sa Panginoon. At dahil yun ang nakita kong pinahalagaan nila, at nakita ko kung bakit kami nagkaganito, ganun din ang gagawin ko sa pamilya ko. Sasabihin ko sa mga anak ko, "Nak, may problema, but God is our refuge, a very present help in times of trouble." Nakita ko, mga magulang ko, hindi natataranta. Nagtitiwala sa Panginoon. Naglilingkod sa Panginoon. Bata pa sila, napapansin na nila yung magulang nila, mahal na mahal si Lord. Ibinibigay lahat para sa Panginoon. And yet, nakikita nila ang kanilang buhay.
sa halip na magulo, na ingatan, naging matatag. So, para po sa akin, no, at sa ating mga magulang, mensahe ng Panginoon, kung mamamatay ka ba ngayon, tingin mo, yung naipakita mo sa anak mo, sapat na pag nagpatuloy sila sa buhay, ay lalakad sila at mamumuhay ng nakalulugod sa Panginoon. Hindi pa huli ang lahat. Pero sabi ng unless the Lord builds a house, kung hindi rin lang, tayo mga nagpapakapagod mula umaga hanggang gabi, sabi sa Word, tandaan mo, sabi ni Lord, kung hindi, kaya nga nagsimula ang lahat unless the Lord, kung hindi rin lang, yun ang pinaka-diin dyan. Ang sumunod, wala na yan. Product na yan. Result na yan. Imagine mo to. Habang ang iba, sumasakit na ang ulo, hindi na makatulog, tulog para sa pangangailangan nila. Samantalang ikaw, sabi ng Lord sa iyo, na akong nagbibigay. Habang natutulog ka pa, inihanda na ng Diyos sa mga pangangailangan mo at ng pamilya mo. Kapatid, alam ng Diyos, bago mo pahingin, yung pangangailangan mo. Sinabi lang, do not worry, do not worry, do not worry. Bakit sinabi, do not worry, do not worry? And seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Do not worry. Bakit? Kasi, sa kagustuhan nating maging mayaman, nakakalimutan na natin na tingnan kung anong foundation pa ang meron tayo. Totoo. Kapatid, ulitin ko po kung pagyayamanin ka ng Panginoon, nasa Kanya yon. At hindi mahirap sa Diyos, hindi imposible sa Diyos na gawin niya yung sa buhay mo. Wala naman makakapigil pag sinabi ni God, gusto ko itang pagyamanin. May makakadlang ba? Wala. Pero kung ang heart mo, ang gusto lang yumaman, isang araw, sa taas ng tore na ginawa mo, pag dumating ang unos ng buhay, iiwanan ka niyan, na basag, lugmok na lugmok. Kasi lahat bubuo. Kung hindi rin ng Diyos ang nagtatag at nagtanong yun. Isang araw makikita mo, pagod na pagod ka, binigay mo ang lahat, tapos makikita mo yung anak mo, napupustrate ka, parang bakit ganun, Lord? Binigay ko na. Kasi, kung ano kasi yung pinahalagahan mo Kung ano yung nakita nila sa'yo yun din naman nila lalakaran nila Kung nakita nila talagang mahal mo si Lord, hindi ka humihinto, kahit may pinagdadaanan, kahit naghihirap, hindi nagwi-wave yung faith mo, hindi bumababa yung kamay mo pag nag-worship kay Lord, makikita nila, sasabihin nila sa mga anak nila, nak, ganito, nanay ko, si tatay, ganito ginagawa. Kasi na-model po, yung impact ng buhay natin, naipasa na po natin sa kanila. Meron po i-share sa inyo, ito po ay Indonesian bamboo. Indonesian bamboo, o Chinese Indonesian bamboo. Pakilagay nga po. No? Yung picture na pinasa ko. Andyan. Yung Indonesian bamboo, nakalagay doon, the most famous gigantic species bamboo or kawayan. Nasa sobrang tibay ng bamboo na to, ginagawa siyang pundasyon doon po sa Indonesia. No? Yan po yung ginagawa po doon. Sabi dito, ang taas ng bamboo na to ay umaabot ng 115 to 120 feet tall. Ang taas nun 115 to 120 feet tall. Yung taas. No? At yung taba niya, hindi lang ganyan kataba, tumataba siya ng sobrang taba. Ang nakalagay dito, no? Yung bamboo na to, sobrang tibay, sobrang taas. Pero alam niyo po, grabe din yung kanyang lalim. No? Ang gagawin niyo, kukuha ka ng seed,
Maliit lang, nandiyan po ba? Didiligan mo, araw-araw, no? Paaarawan mo, ipifertilize mo, hanggang sumibol. Aalagaan mo yon, aalagaan mo siya. Araw-araw, no? Si Kuya Ramir nga, naalala ko, kinakausap pa yung mga halaman niya. Alam niyo po bang kay Kuya Ramir, lahat ng halaman na yan may pangalan? Opo. Nagulat ako, pangalan. Ano pangalan ito? Ara. Isa, Maui Taylor. Baka, hindi, joke lang. Hindi nakalagay kasi Ara. Bakit Ara? Pikara eh. Kinakausap niya yan. Grabe yung pag-aalaga ni Kuya Ramir dyan. No? Sabi ko talaga, kinakausap mo yan, dinidiligan niya yan. Kasi nakikita niya na eh. Tama, nakikita niya na yung ganda eh. Pero mahirap magdilig nung wala kang makikita. Etong Indonesian bamboo na to, tatanim mo yung seed, no? Aalagaan mo siya, didiligan mo siya, paaarawan mo siya ng araw-araw, ipifertilize mo siya, hanggang sa umabot ang 6 na buwan. Pagkaraan ng 6 na buwan, guess what? Wala. So, didiligan mo ulit, ipifertilize mo, wala ka nakikita. Hanggang sa umabot siya ng 1 taon, wala pa rin. Didiligan mo siya, ipifertilize mo, paaarawan mo siya, umabot ng 2 taon, wala pa rin. Didiligan mo ulit, alagaan mo, pero wala kang nakikita. Sige, pagkaraan ng 3 taon, yun na, wala pa rin. Hanggang sa umabot ng 4 na taon. Sa 4 na taon, doon pa lang siya sisibol. At nakalagay doon sa unang sibol niya, no? In less than 5 weeks, sisibol siya ng 100 feet tall. Totoo. Talagang napakatuloy. Nakita niyo naman yung kawayan dyan. Pag diniligan mo ngayon, totoo yan. Pag masaya ko, ganyan yan. Pagbalik mo lang linggo, nandyan na yan. Iba, ang taas kagad. Ito, mas lalo matindi. No? Every single week, sabi niya, ang unang sibol niyan, no, every single week, ang unang sibol daw niya ay 3 meters agad. Ganyan agad. By the end of 1 month, makikita mo yung magiging malaki. Hindi lang siya sisibol. Ang nangyayari kasi, kaya alam ko yan, meron kami knowledge ni kahit kaunti ni Brother Ramir dyan. Kaunti lang yung kawayan na yan nung tinanim. Habang tumatagal, nagiging isang malaking bugkos. So sa loob ng mahigit 1 buwan, grabe, 5 weeks, ang dami ng sumisibol. Ang dami ng sumisibol. At same sa foundation ng buhay po natin, kapatid. No? Minsan, nagkakaroon ka na ng lungkot na, Lord, ang tagal ko na naglilingkod sa'yo. No? Bakit parang walang nangyayari? Nagiging iyak na ng puso mo. Lord, bakit naman ganito? No? Yung mga tao sa paligid ko, yumayaman na, nakakapagpundar na. Samantalang ako, Lord, wala pa rin. May ganun ba kayo minsan? Lord, bakit ganun? Parang binigay ko naman ng lahat. No? Ginawa ko naman ng lahat. Pero bakit parang walang nangyayari? Dumadating sa punto, Panginoon, yung mga tao, maging yung pamilya mo, inuusig ka na. Nasasabihin sa'yo, ano ba kasi nangyayari sa pa-church mo? Tama? Ano ba nangyayari sa pa-church? Bakit puro ka church? Bakit lagi ka nandyan? Bakit hindi ka magtrabaho? Bakit puro ka pray book at puro ka Bible? No? Alam mo, ganon din eh. Sa paglilingkod mo sa Panginoon, sa pagsulod mo sa Panginoon, minsan kala mo walang nangyayari. Nagdidilig ka, nagpe-pray ka, nagsiserve ka, Lord. No? Ginagawa ko ang lahat, pero parang walang nangyayari. Pero kapatid, hindi ibig sabihin na walang nangyayari sa ibabaw, ay ibig sabihin walang nangyayari sa ilalim. Hanggang isang araw, sa lahat ng iyong pagpapagal sa Panginoon, huwag mong kakalimutan ito. Sa oras na pinasibol na ng Diyos yan, pag-usbong niyan, shoo! 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 Yung mga tao sa paligid mo, sasabihin, ano nangyari? Ba't nagkaganyan?
Because I let the Lord to build my house. Because unless the Lord builds a house, walang kwenta. Magtataka sila, isang araw, itinaas ka ng Panginoon. Hindi lang basta pinayaman, kundi ang tahanan mo'y pinatatag. Bakit? Kasi sa mga panahon na walang nangyayari, sinabi mo sa Panginoon, Lord, ito yung buhay ko, gamitin mo muna. And then pinapagamit mo sa Panginoon, pero hindi mo alam, si Lord, ini-establish niya na pala. Ini-establish niya na pala yung buhay, tinataguyod niya na yung pamilya mo. Hanggat isang araw magugulat yung mga tao sa paligid mo. Kapatid, yung usbong na gagawin sa'yo ng Panginoon, mabibigla sila. Ano nangyari? Paano nangyari yan? Sabihin mo, hinayaan ko ang Diyos na magtaguyod ng buhay ko. Hinayaan ko ang Diyos na magtaguyod ng pamilya ko. Magugulat sila, kapatid, kapag dumating na yung araw, yung oras at panahon sa lahat ng iyong pagpapagal ay i-reward ka ng Lord. Tandaan mo, parang Indonesian bamboo yan. Umanda ka na kasi marami sa paligid mo ang mabibigla, mamamangha sa gagawin sa'yo ng Panginoon. Kaya sige lang, sa mga panahon na parang wala, huwag humintong manalangin. Huwag humintong maglingkod. Huwag humintong na pumunta sa mga gawain ng Panginoon. Bakit? Kasi sa mga ganyang mga bagay at kaparaanan, hinahayaan mo ang Diyos na magtaguyod ng buhay mo at magtatag ng pamilya mo. Kapatid, habang pinapagamit mo sa Lord ang buhay mo, ang Diyos naman may ginagawa sa pamilya mo. May ginagawa sa pamilya mo. O pwede po ba tayong lahat ay tumayo? In God's economy, the process is more important than the product. Sa ekonomiya ng Diyos, maaaring sa tao, pag gumawa ka, ang bilis ka agad. Minsan sa Lord, iba yung galaw ng Diyos. Ang mahalaga sa Panginoon, yung proseso. Yung proseso. Habang wala ka pang nakikita, ano pinapahalagahan mo? Sa tao, sa mundo, yung product ang mahalaga. Pero sa Panginoon, yung proseso ang importante. Napaka-importante. Napaka-importante. Yung mga panahon na parang gusto mo na sumukot dahil wala ka nakikitang mga pag-usbong sa buhay mo, sige lang, Lord, gamitin mo lang ako. Sige lang, Lord, maglilingkod ako sa'yo. Sige lang, Lord, atin pa more. Pero, sabi ng Lord, nak, huwag kang hihinto. Huwag kang hihinto. Kasi habang ginagawa mo yan, may ginagawa na ako sa ilalim at mamamangha ang mga tao sa paligid mo. Umpisahan mo sa'yo. Umpisahan mo sa asawa mo. No? Sabi sa nabasa ko, lastly, nagbabasa ako ng marriage, about marriage. Sabi ko, Lord, gusto ko matutunan tong dalawang bagay na to. Sino ito gusto mo magkaroon ka ng magandang marriage? Ha? Pagsasama. Nandiyan ba tayo sa mga mag-asawa? Okay? Nakalagay doon, habang nagbabasa ako, ang pinaka-powerful words na pwede mong i-release ay hindi ang I love you. Sa asawa mo. Alam mo, ang pinaka-powerful, matatapos ang lahat. Magsisimula kayo. Yes. Sabi niya, ina-assure niya na dito magsisimula ang napakagandang relasyon. Sa salitang, I'm sorry. I'm sorry. Kasi siyempre tayo, punong-puno tayo ng pagmamataas eh. Wala pa yata ako nakakita ng amin lang amin na, mali ako, mali ako. Ang karamihang away, ako tama. Tapos magkukentahan kayo kung ilang porsyento yung mali niya, ilang porsyento sa'yo. Mali ako, pero mali ka rin. Di ba? Pero ang napaka-powerful words daw na pwede mong
ibigay sa partner mo. Hindi yung I love you. Hindi yung I'm sorry. Sorry. Pangalawa, dito tapos na ang usapan. Sa pangalawa, sabi niya, after mo mag-sorry, ito yung pinakamatindi na sasabihin mo. How can I help you? Paano ba kita matutulungan? Paano mo gusto kitang tulungan? Gusto mong tulungan kita? Kasi minsan mag-asawa kayo pero kanya-kanya kayo ng buhay eh. Yung I'm sorry and how can I help? Nakakalimutan natin, parang di na tayo mag-asawa eh. Di ba? Parang buhay mo, basta mahalaga, meron tayong pera, meron tayong pagkain. Nakakalimutan na natin yung relasyon. How can I help you? Sabi niya doon, pag yan ang natutunan ng mag-asawa, tapos na usapan. Tapos na usapan. No? Kasi minsan, nakakalimutan natin kamustahin yung partner natin eh. Di ba? Sa sobrang busy natin sa buhay, para bang ang mindset na lang natin mahalaga, meron tayong maipakain sa anak. Pero nakalimutan na natin yung halaga, yung importansya ng relasyon. Diba? Kapag nagsimula sa inyong mag-asawa. Natutuwa ako sa tiyuhin ko eh. Tito, ano yun ko lang buhay nyo ah. Sila tito ko, mula pagkabata, no? Hanggang ngayon, alam niyo po ba, nagde-date pa yan? Si Tito Ricky sa si Tito yun. Nanonood pa ng sine yan. No? Nakapagtapos sila ng pag-aaral ng kanilang mga anak, pero hanggang ngayon, hindi nila kalimutang magmahalan. No? Ibig sabihin, bagamat mahalaga yung pangangailangan at pera, pero may mas mahalaga yung relasyon ninyo na pinangako sa Panginoon Amen? Mag-start tayo. Ang church po, no? Nagpaplano po na magkaroon po ng couples retreat overnight sa mag-asawa lang. Yes. Sa mga balo daw, sa mga next year po sa mga balo. Sa mga mag-asawa. Kasi, kapatid, under attack ang mga pamilya ngayon. Under attack ang mga pamilya ngayon. Grabe, marami nang sumusubong mga magulang, mga anak na nagwawala, under attack. Kaya ang message ni Lord sa atin, mag-start sa atin. Kung hindi rin lang ang Diyos na magtataguyod ng buhay mo, wala rin yan. Kung hindi rin lang ang Diyos na magtataguyod ng pagsasama ninyo, wala rin yan. Kung hindi rin ang Diyos na magtataguyod ng pamilya mo, wala rin kwenta yan. Lahat yan, walang kwento, wala yan. Kaya magsimula po sa atin. Humble yourself before God. Lord, marami po akong mali, marami po akong mga pagkukulang, pero nandito po ako, Panginoon. Gusto ko po ulit magsimula. Manalangin po tayo, Panginoon. Sa mga oras pong ito, nagpapakumbaba po kami sa iyong harapan, bitbit ang aming sarili. Kinikilala, Lord, yes, marami po kami pagkakamali, Ama. Dami po namin mga pagkukulang. Na-misrepresent ka po namin, Panginoon. Sa pamilya namin, Lord, para bang nawala yung alat ng asin, yung liwanag ng ilaw. Madalas ako kompromiso namin, Panginoon, yung pagmamahal namin sa iyo, yung relasyon namin sa iyo. Kasi, Lord, ayaw namin na may masabi yung pamilya namin, kaya madalas na pagbibigyan po namin sila. Pero, Lord, kung hindi namin ilalaban, Lord, yung relasyon namin sa iyo, kung hindi namin hahayaan na ikaw magtaguyod ng aming pamilya, Lord, lahat ng aming mga paghihirap ay wala rin kwenta. Sapagkat ikaw rin mismo ang nagbibigay ng aming pangangailangan habang kami po ay nagpapahinga, natutulog, Panginoon. Nagpo-provide ka ng mga pangangailangan namin, hindi mo kami pinagkulang. Hindi lang ang mga pangangailangan, kundi Lord, kalakasan, pag-iingat. Lord, lahat ng yan, ibinibigay niyo po sa amin. Ibinibigay niyo po sa amin. Salamat ng marami po sa iyo, Panginoon. Simulan niyo po sa amin. Sa mga oras pong ito, kantiin mo ang aming puso na magpakumbaba. Huwag magmataas, Lord. Lahat naman po kami may mali. Lahat naman po kami, Panginoon, may pagkukulang. Pero Lord, yung tapang, Lord, na kilalanin yung aming kamalian at magpakumbaba, Panginoon, ikaw po mag-bless po nito. Ikaw po magpala. At hayaan mo, Panginoon, na ang pamilya po namin, hindi lang basta, Lord, ma-dedicate sa iyo. Kapatid, marami po sa atin, nagpapadedicate ng ganito, nagpapadedicate ng bahay, nagpapadedicate ng anak. Hindi naman po magic formula po yung pagiging godly family.
Katulad ng Indonesian bamboo tree, kapatid, hindi ito nangyayari overnight. Hindi ibig sabihin na dinedicate ko anak mo, dinedicate ko yung bahay mo, godly na yan. Hindi po. Diyan pala nagsisimula. Pero kung hindi mo lalakaran, yung kalooban ng Panginoon, kapatid, wala rin eh. Wala rin. Kaya magsimula sa atin, mahalin mo ang Panginoon. Lalo't alam mo at naranasan mo kung paano kanya minahal, kung paano siya nagtapat sa'yo. Sa mga oras na to, huwag nating ibigay kay Satanas ang ating pamilya. Ilaban natin yung pamilya natin. Ibibless ng Lord yung gagawin mong galaw mo sa pamilya mo. Pag uwi mo, sa'yo pa lang ngayon, nagsisimula na ang Panginoon. I-recover niya, i-restore niya kung may mga nasira. Kung may naiisip ka na yung mga anak mo, napakalayo na sa Panginoon, huwag ka mag-alala. Mahaba ang kamay ng Diyos, hindi maiksi. Kaya silang abutin ng Diyos. Nasa sila ngayon. Kayang gumawa ng Diyos ang kaparaanan para makabalik sila sa Panginoon. Isang bagay lang nais sa'yo makita. Huwag kang mabader sa mga bagay-bagay, mga pangangailangan, kundi huwag kang huminto na sumunod at paglingkod sa Panginoon, na magpuri at sumamba sa Diyos. Because God knows exactly how to bless you. Alam ng Diyos kung paano Kanya pagpapalain. Alam ng Diyos kung paano Kanya pagpapasasaganahin. Napakalaki ng plano ng Diyos sa iyo, kapatid. Napakalaki. Kung alam mo lang, kapatid, higit pa sa iniisip mo. Higit pa sa inaakala mo. Kung sa paningin ng mundo, kayamanan ng pinakamahalaga sa pamilya, kapatid, tumingin ka sa paligid mo sa mga mayayaman, ang lalaki ng problema. Pero kapatid, yung pamilyang itinaguyod ng Diyos, ito yung mananatili, ito yung matibay, sapagkat walang ibang pundasyon to, kundi ang ating Panginoon at hindi nagbabagong salita ng Diyos. Panginoon, salamat po. Salamat po sa amin pong mga narinig. Salamat po sa iyong mensahe sa amin. Lord, inaalaw po namin na kumilos ka sa pamilya po namin, Panginoon. Ikaw po magsaayos, Lord God, kung may mga nasirang relasyon. Salamat po. Simulan mo po sa amin. Silimulan mo po sa amin. Pagalingin mo ang aming puso. Lord, at handa po kami, Panginoon, na makipagtulungan sa iyo, pero ikaw ang mag-construct. Ikaw ang mag-set ups, Lord. Ikaw ang mag-establish ng aming buhay at ng aming pamilya. Pinupuri po kita, dinadakila, Ama, sa lahat ng ito, sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen and amen.